Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay sa mismong bahay ko. Harap pa ng mayayamang kamag-anak ang hiya. Halos ikinamatay ko. Ilaw ng tahanan ako. Nagtitiis para sa kanila. Nagbabayad ng lahat. Pero para sa kanila, isa lang akong walang pakialam na ingay. Hanggang sa naisipan nilang wala na akong silbi. Umalis ako, nadala lang ang pitaka ko, pero hindi nila alam. Nag-iwan ang yumaong asawa ko ng isang lihim na yaman. PHP 60 milyon, protektado ng isang testamento na hindi nila nakita. Ang maliit na lola na pinalayas nila, siya na ang mangangaso ngayon. Hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang dangal ko at magbibigay ako ng leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood, I like at i-share. Ako si Maria Santos, 32 anyos accountant ako. Simple lang ang buhay ko dito sa Maynila Balanse. Ang mga spreadsheet, tahimik ang mga Sabado. Pero lahat ng iyon, binago ng isang tawag, si Elena, ang ate ko 6 na taon ang agwat namin. Pero kung umasta siya, parang mas matanda pa siya sa akin. Ang boses niya, parang pulot, sobrang tamis. Alam ko na, may kailangan na naman siya. Maria, may favor sana ako. Sabi niya, anniversary kasi namin ni Miguel. May cruise kami, 5 araw sa Caribbean. Biglaan nga lang. Wala kaming mapag-iwanan kay Lea. Si Lea ang aking pamangkin. Mahal na mahal ko ang batang iyon. Kahit na kailangan pang makipag-usap sa kanya gamit ang iPad, may espesyal sa kanya. Ang mga mata niya, parang nakikita ang lahat. Sige, Elena, sagot ko. Walang problema. Gusto ko ring makasama si Lea. Hindi ko talaga alam na ang simpleng pagpayag ko ay magiging simula ng isang bangungot. Ang cruise, ang anniversary, lahat ay kasinungalingan. Isang plano, isang masamang plano na magpapabago sa buhay ko, magpapasakit sa puso ko. Ngayon, naalala ko ang tamis ng boses ni Elena. Ang pagmamadali niya, ang mga ngiti niya na parang hindi totoo. Noon, hindi ko napansin. Noon, pinaniwalaan ko siya. Pero ngayon, alam ko na ang tawag na iyon ang nagbukas ng pinto sa isang madilim na kapalaran. At ako, walang kamalay-malay, ay naglakad papasok, isang hakbang patungo sa isang katotohanan na masakit, nakakagulat at hindi ko kayang isipin. Ang pamilya ang lahat sa akin. Pero sa pamilya rin pala nagmumula ang pinakamasakit na sugat. Naalala ko si tatay, si Jose. Tahimik lang siya, pero maaasahan, laging nandyan para ayusin ang anumang problema. Ang pagkawala niya, parang nawalan ng ilaw ang bahay namin. Pagkatapos, si nanay, si Carmen 14 na buwan na, ang nakalipas nang pumanaw siya. Cancer ang sakit na dahan-dahang kumitil sa kanya. Nag-iwan siya ng trust, halos PHP 60 million. Ang ipon nila ni tatay, ang insurance niya lahat. Malinaw ang mga kondisyon. Pareho kaming ni Elena ay kailangang pumirma para sa anumang malaking withdrawal. Matalino si nanay, alam niya siguro ang mangyayari at si Lea ang aking pamangkin. May espesyal kay Lea. Kahit na hindi siya makapagsalita, kahit na kailangan kong gamitin ang iPad para makipag-usap sa kanya. Ramdam ko ang koneksyon namin. Ipinanganak si Lea na may kondisyon, sabi ni Elena. Isang neurological na problema na nakaapekto sa kanyang kakayahang magsalita. Nalaman daw nila iyon noong 3 taong gulang siya. Walang magagawa iyon, ang sabi ni Elena, hindi ko iyon kinuwestiyon. Bakit ko naman gagawin? Ate ko siya. Kilala ng mga ina ang kanilang mga anak. Pero may mga lihim, may mga bagay na hindi sinasabi, mga bagay na nakatago sa anino, mga bagay na unti-unting lumalabas at sisira sa lahat. Ang tiwala, ang pagmamahal, ang pamilya. Lahat masisira pagdating ko sa bahay ni Elena, ngumiti siya. Sobrang saya niya, parang walang problema. Pero ang ngiti niya hindi umabot sa mga mata niya. Pasok ka, Maria, sabi niya. Naghanda ako ng tsaa herbal tea para sa stress. Mukhang pagod ka, na inabot niya sa akin ng isang thermos, dilaw ang takip. Inumin mo ito. Makakatulong ito sa, nagpasalamat ako, ngumiti ako. Iyon ang ginagawa ko lagi kay Elena. Sumusunod lang. Hindi ako nagrereklamo. Umalis sila ni Miguel. Papunta raw sa cruise. Nagpaalam sila kay Lea kumaway. Sila sa akin. Tapos umalis na sila. Naiwan ako kay Lea. Hinarap ko siya, ngumiti ako, hihingi sana ako sa kanya ng gustong gawin, baka gusto niyang magluto kami ng cookies.
Baka gusto niyang manood kami ng sine. Pero iba ang nakita ko sa mga mata ni Leia, sobrang seryoso niya. Hindi ko pa siya nakitang ganoon, tapos nagsalita siya, "Tita, huwag mong inumin ang tsaa na ginawa ni Mama, may masama siyang plano." Parang tumigil ang mundo ko. Parang nabingi ako si Leia. Nagsalita, paano hindi ako makagalaw? Hindi ako makapaniwala. Ang tanging nagawa ko lang ay tumitig sa kanya. May masama siyang plano ang mga salitang iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Hindi ako makapaniwala. Si Leia nagsasalita, pero paano? Sabi ni Elena, hindi siya makapagsalita. May kondisyon siya. "Leia, nakakapagsalita ka?" Tanong ko, tumango siya. Ang mga mata niya puno ng takot, pero may tapang din. "Matagal na, tita. Pinatigil ako ni Mama, pinatigil. Pinatigil ni Elena ang sarili niyang anak. Bakit lumuhod ako sa harap ni Leia? Gusto kong malaman ang lahat. Kailangan kong malaman." At doon ikinuwento ni Leia ang lahat. Ang katotohanan, ang mga kasinungalingan, ang mga sikreto. Hindi raw siya ipinanganak na hindi makapagsalita. Nagsalita siya noong bata pa siya. Nagtanong siya. Kumanta siya. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Narinig niya si Elena na nakikipag-usap sa telepono. Narinig niya ang pangalan ko. Narinig niya ang salitang pera. Narinig niya ang salitang tanga kinabukasan. Tinanong niya si Elena kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Galit na galit si Elena. Hinawakan niya si Leia ng mahigpit. Sinabi niya kung magsasalita pa raw. Ulit si Leia, may mangyayaring masama sa akin. Mahal ako ni Leia. Ayaw niyang may mangyari sa akin. Kaya tumigil siya sa pagsasalita. 5 taon siyang nanahimik para protektahan ako. At si Elena, ginamit niya ang takot ni Leia. Nagsinungaling siya sa lahat. Sinabi niyang may neurological problem si Leia. Sinabi niyang walang magagawa, ang sakit na naramdaman ko. Hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ako pwedeng maghintay lang. Kailangan kong gumawa ng aksyon. Kailangan kong protektahan ang sarili ko, at si Leia, tumawag ako kay Tessie, ang best friend ko. Kilala ko siya simula pa noong kolehiyo, nurse siya. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. "Tessie, kailangan kita." Sabi ko, "Pumunta ka sa bahay ni Elena May." Nangyari, hindi ako makapagpaliwanag sa telepono. Natatakot ako dumating si Tessie. Tiningnan niya ako. Alam kong nag-aalala siya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang tsaa, ang plano si Leia. Galit na galit si Tessie. Hindi ako makapaniwala kay Elena. Sabi niya, may masamang balak talaga siya. Nag-isip kami kung paano namin malalaman ang katotohanan. Kailangan nating hanapin ang mga ebidensya. Sabi ni Tessie, tingnan natin ang mga papeles ni Elena. Baka may makita tayo. Pumunta kami sa opisina ni Elena. Hinanap namin ang mga papeles at doon nakita namin ang mga katibayan. Mga papeles na may pekeng pirma ko, mga bank statement na may kahina-hinalang withdrawals, mga email na may kaugnayan sa isang abogado. Ang lahat ay nagpapatunay na may masamang plano si Elena. At ako ang biktima. Pero hindi ako papayag na basta na lang niya akong lokohin. Lalaban ako para sa sarili ko at para kay Leia. Hindi pa tapos ang lahat. Alam kong may mas malalim pang sikreto, may mas masakit pang katotohanan na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan ni Elena. Parang may tumutulak sa akin na magpatuloy sa paghahanap, na alamin ang buong kwento kahit gaano pa ito kapait. Sa ilalim ng mga lumang papeles, sa kailaliman ng drawer na parang ayaw magpahanap, nakita ko ang mga liham. Mga liham na sulat kamay mula kay Elena para kay nanay. Napahinto ako, kinakabahan sa kung ano ang maaaring nilalaman ng mga ito. Ang mga kamay ko nanginginig habang binubuksan at binabasa ang bawat liham. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nababasa. Para bang nananaginip ako, isang bangungot na hindi ko kayang gisingan. Sa mga liham na iyon, walang prenong pinipilit ni Elena si nanay na baguhin ang testamento. Gusto niyang sa kanya mapunta ang lahat ng pera, ang lahat ng pinaghirapan ng aming mga magulang. Gusto niyang alisin ako sa picture, tanggalin sa anumang karapatan sa mana. Parang kinukurot ang puso ko sa bawat salitang binabasa ko. Sinabi niya, wala akong pamilya, wala akong asawa't anak, wala akong responsibilidad, hindi katulad niya na may anak na kailangang suportahan.
Kailangan niya ang pera para kay Leia. Sabi niya, ang kasakiman niya ay walang katapusan. Ang sakit na naramdaman ko noon ay hindi kayang ipaliwanag. Para bang may malaking kamay na pumipiga sa puso ko, dinudurog ang bawat piraso nito. Paano niya nagawa ito? Paano niya ako nagawang traidorin ng ganito? At hindi pa iyon ang pinakamasakit. Pagkatapos ng mga liham, nakita ko pa ang ibang papeles. Mga tala ni Elena tungkol sa akin. Mga kasinungalingan na sadyang ginawa para siraan ako. Sinusulat niya na baliw daw ako, na may sakit ako sa pag-iisip, na hindi ako kayang magdesisyon para sa sarili ko. Niloloko niya ang sarili niya. Lahat kasinungalingan, pinipinta niya ako bilang isang taong hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Ginigawa niya iyon para sirain ang pangalan ko, para kunin ang lahat sa akin, pati na rin ang aking dangal. Ang plano niya ay hindi lang pera ang nakataya, kundi pati na rin ang aking pagkatao. Ang tindi ng galit ko hindi ko kayang ipaliwanag. Parang apoy na sumusunog sa buo kong pagkatao. Ang sarili kong kapatid ginagawa sa akin ang lahat ng ito. Bakit anong kasalanan ko para tratuhin niya ako ng ganito? Pero alam ko hindi ako magpapatalo. Lalaban ako. Hindi ako papayag na basta na lang niya akong sirain at kunin ang lahat sa akin. Lalaban ako para sa sarili ko, para sa dangal ko, at higit sa lahat para kay Leia na hindi dapat madamay sa kasamaan ng kanyang ina. Kailangan kong ilabas ang katotohanan kahit gaano pa kasakit. Kailangan kong ipaglaban ang tama. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ang mga imahe ni Elena, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga liham, paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ako pwedeng maghintay na lamang at hayaan siyang magtagumpay sa kanyang masamang plano. Kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili at si Leia. Alam kong kailangan ko ng tulong. Hindi ko kayang harapin si Elena ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong na legal, isang taong may alam sa batas at kayang magbigay sa akin ng tamang payo. Naalala ko si Benji Garcia, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong college. Si Benji ay isang abogado, isa sa pinakamatalino at pinakamaaasahan na taong kilala ko. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan siya. Huminga ako ng malalim bago magsalita, Benji. Kailangan ko ang tulong mo, sabi ko sa kanya, sinusubukang panatilihin ang aking boses na kalmado. May nangyayari. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang mga kasinungalingan ni Elena, ang kanyang plano na nakawin ang aking mana, ang pekeng mga pirma, ang mga liham, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagpapatahimik niya kay Leia. Tahimik si Benji sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Alam kong sinusuri niya ang lahat ng aking sinabi. Pagkatapos, nagsalita siya, Maria. Napakaseryoso ng kasong ito. Sabi ni Benji, fraud, forgery, attempted poisoning, at ang ginawa ni Elena kay Leia child abuse. Ito ay isang krimen. Ipinaliwanag ni Benji ang mga legal na opsyon na mayroon ako. Sinabi niya na kailangan naming makipag-ugnayan sa mga pulis at sa FBI upang maimbestigahan ang kaso. Kailangan naming mangalap ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kasalanan ni Elena. Sumang-ayon ako kay Benji. Alam kong ito lamang ang tamang gawin. Hindi ko hahayaan si Elena na makatakas sa kanyang ginawa. Kinontak ni Benji ang kanyang mga koneksyon sa pulisya at sa FBI. Gumawa kami ng isang plano upang mahuli si Elena sa akto. Kailangan naming maging maingat at tiyakin na hindi niya malalaman na alam na namin ang kanyang plano. Napagdesisyonan namin na hayaan si Elena na ituloy ang kanyang plano. Hahayaan namin siyang pumunta sa abogado sa Indianapolis. Hahayaan namin siyang subukang ilipat ang pera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami papayag na magtagumpay siya. Naghihintay kami. Naghihintay ang mga pulis. Naghihintay ang FBI. Hahayaan namin siyang magtiwala bago namin siya ihulog sa kanyang sariling hukay. Mahirap. Kailangan kong magpanggap na walang alam, na mahina at walang kalaban-laban. Kailangan kong kumbinsihin si Elena na nagtatagumpay siya sa kanyang plano. Pero alam kong kaya ko, para kay Leia,
para sa katotohanan, para sa hustisya ito na ang simula ng katapusan para kay Elena. At ako, kasama ang aking mga kaibigan, ay handa na upang harapin siya. Ito na kailangan ko ng simula ng aking pagpapanggap. Ito ang pinakamahirap sa lahat, ang magkunwari na nagtitiwala pa rin ako kay Elena, ang magkunwari na hindi ko alam ang kanyang masamang plano. Kailangan kong kumbinsihin siya na nagtatagumpay siya sa kanyang panloloko. Ito ay isang malaking pagsubok para sa akin. Iinom ako ng tsaa. Alam kong nilagyan niya iyon ng lason, isang kombinasyon ng pampapurga at pampatulog. Alam kong magkakasakit ako ng husto, pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong magtiis para kay Lea, para sa katotohanan at para sa hustisya. Pagkatapos inumin ang tsaa, sinimulan ko na ang aking pag-arte. Nagpanggap akong masama ang aking pakiramdam, na nahihilo ako at nasusuka. Paulit-ulit akong nagpunta sa banyo. Para akong totoong nagkakasakit. Nagpadala ako ng mga text message kay Elena, sinusubukang magtunog na mahina at desperado. Sinabi ko na masama talaga ang aking pakiramdam, at sa tingin ko ay kailangan ko nang pumunta sa ospital. Elena, hindi ko na kaya. Kailangan ko na yatang magpa-ospital. Si Lea, okay lang. Aalagaan siya ni Aling Ising. Huwag kang mag-alala, isinulat ko sa text. Pagkatapos ng ilang minuto, nakatanggap ako ng reply mula kay Elena. Simpleng sagot lang, walang kahit anong pag-aalala. Parang wala siyang pakialam sa akin. Parang wala siyang pakialam na naghihirap ako. Magpagaling ka, isinagot niya. Huwag kang mag-alala kay Lea. Okay lang siya kay Aling Ising. Magpahinga ka na lang. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi kayang ipaliwanag. Ang sarili kong kapatid, tinatrato ako ng ganito, parang wala akong halaga sa kanya. Pero hindi ako pwedeng magpakita ng kahit anong kahinaan. Kailangan kong magpatuloy sa aking pagpapanggap kahit gaano pa ito kahirap. Kailangan kong tapusin ang aking misyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong nakipagtulungan sa mga pulis at kay Benji. Nangalap kami ng mas maraming ebidensya, sinisigurado na walang butas ang aming plano. Sinigurado namin na handa kami para sa araw ng paghuhukom, ang araw na mahuhuli si Elena at malalaman ng lahat ang kanyang mga kasalanan. Alam ko malapit na, nararamdaman ko na malapit na ang araw na mahuhuli si Elena at makakamit namin ang hustisya na nararapat sa amin. Handa na ako sa anumang mangyari. Handa na akong harapin si Elena. Handa na akong ipaglaban ang katotohanan. Ang araw na iyon ay puno ng kaba at pag-asa. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari sa Indianapolis, pero alam kong kailangan kong magtiwala sa plano ni Benji at ng mga pulis. Kailangan kong magtiwala na sa wakas ay makakamit namin ang hustisya. Sa pamamagitan ng isang secure na video call, nakasubaybay ako sa nangyayari sa opisina ng abogado na si Ricardo Padilla sa Indianapolis. Si Tessie ay nasa tabi ko, nagbibigay ng suporta. Hawak ko ang kamay ni Lea, na tahimik pero matapang na naghihintay sa katapusan ng bangungot na ito. Nakita ko si Elena at Miguel na dumating sa opisina. Nagmamadali si Elena, mukhang determinado na tapusin na ang lahat. Si Miguel naman ay mukhang nerbiyoso at balisa. Parang gusto nang umatras. Pero huli na, pumasok sila sa conference room. Naghihintay na sa kanila si Abogado Padilla at ang mga pulis. Tahimik ang lahat. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, kahit sa pamamagitan lamang ng screen. Binuksan ng mga pulis ang meeting. Ipinakita nila kay Elena ang mga ebidensya na nakalap namin. Ang mga pekeng pirma sa mga dokumento ng bangko, ang mga kahina-hinalang bank statements, ang mga email na nagpapatunay sa kanyang masamang balak. Sinubukan ni Elena na magpaliwanag, na magsinungaling, pero alam kong wala na siyang lusot. Sobrang daming ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos, ipinarinig ng mga pulis ang isang recording, ang boses ni Lea. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pananakit ni Elena sa kanya, ang pagbabanta na huwag siyang magsalita, ang pagpapanggap na siya ay may sakit. Ang boses ni Lea, bagamat maliit, ay puno ng tapang at katotohanan. Hindi na nakakibo si Elena. Wala na siyang masabi, natigil na ang kanyang mga kasinungalingan. Nahuli na siya sa akto. Inaresto ng mga pulis si Elena at si Miguel, dinala sila sa kulungan. Sa wakas, tapos na.
Nakamit na namin ang hustisya, pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako lubos na masaya. Ang aking kapatid, si Elena, ay nakakulong. Ang aking pamilya, wasak. Ang lahat ng ito ay napakasakit. Pero alam ko sa aking puso na ginawa ko ang tama. Para kay Lea na hindi nararapat na tratuhin ng ganito, para sa katotohanan na dapat manaig laban sa kasinungalingan at para sa hustisya na dapat makamit ng lahat. Matapos ang lahat ng nangyari, alam kong kailangan naming magsimula ulit. Kailangan naming kalimutan ang nakaraan at bumuo ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa awa ng Diyos, nakuha ko ang legal na custody kay Lea. Wala nang anumang karapatan si Elena sa kanya. Sumang-ayon si Miguel sa lahat ng aking desisyon. Alam niya na wala siyang karapatan pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Nagdesisyon kaming lumipat sa isang bagong apartment, malayo sa bahay na puno ng masasamang alaala. Hindi ito kasing laki ng dati naming bahay, pero sapat na ito para sa aming dalawa ni Lea. Nilagyan namin ng bagong kulay ang mga dingding, bumili ng bagong kasangkapan, at sinigurado na komportable at masaya si Lea sa kanyang bagong kwarto. Ginawa kong kwarto ni Lea ang isa sa mga kwarto. Pininturahan namin ito ng kulay lila, ang kanyang paboritong kulay. Nilagyan namin ito ng maraming laruan, libro at mga gamit na makakapagpasaya sa kanya. Sinimulan na ni Lea ang kanyang therapy sessions. Alam kong kailangan niya ng professional na tulong upang makalimutan ang mga nangyari at harapin ang kanyang mga takot. Hindi madali, pero nakikita ko na unti-unti siyang bumubuti. Mas nagiging masigla siya, mas nagiging palakaibigan, at mas madalas siyang ngumiti. Nagsasalita na siya, mas madalas na kaysa dati, mas malakas na rin ang kanyang boses. Ikinukwento niya sa akin ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot. Mas naging malapit kami sa isa't isa at ako, nakikinig ako. Lagi hindi na ako titigil sa pakikinig sa kanya. Aalagaan ko siya at mamahalin ko siya hanggang sa huli. Si Elena, nakakulong pa rin siya at haharapin ang kanyang mga kasalanan. Hindi ko siya pinuntahan sa kulungan, hindi ko siya gustong makita. Sapat na sa akin ang malaman na naparusahan siya sa kanyang ginawa ang pera. Naibalik sa akin ang lahat ng ninakaw ni Elena, pero hindi na mahalaga iyon sa akin. Ang mahalaga ay si Lea, ang kanyang kaligayahan, at ang kanyang kinabukasan. Sa wakas, nakabuo kami ng bagong pamilya-pamilya na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagmamahal, sa tiwala at sa respeto sa isa't isa. Pamilya na wala ng kasinungalingan, walang panloloko at walang takot. Pamilya na sa wakas ay payapa at masaya at alam ko sa aking puso na masaya. Si Nanay, para sa amin, alam kong binabantayan niya kami mula sa langit. Alam kong kasama namin siya sa bawat hakbang ng aming bagong buhay. Tapos na ang bangungot. Ngayon, kapayapaan na kapayapaan, kasama si Lea, ang aking anak sa puso. At alam kong mas maganda pa ang aming kinabukasan. At ngayon, kapayapaan na may bagong pamilya ako pamilya na hindi base sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala. Tinuturuan ko si Lea na maging matapang, na maging mabuti. Hindi na siya natatakot magsalita, malaya na siya. At ako natuto akong magpatawad. Natuto akong magtiwala ulit si Nanay. Alam kong masaya siya para sa amin. Alam kong binabantayan niya kami. Ang bangungot. Tapos na ang bagong buhay, nagsisimula pa lang. At sa piling ni Lea, alam kong kakayanin ko ang lahat.